Praise God. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabi mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. O, sa kabila naman, ako'y nagagalak at nakasama din kita ngayon. Lahat nga po ng masaya sa araw na ito ay pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. And let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Wag po natin tipirin ang pagpalakpak sa ating Panginoon. At atin ding ideklara ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go! And I'm not extreme. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa huling topic na natin for our series na From Little to Much. Sabihin natin lahat, from little to much. Sabi nga ni Pastor Melvin, hindi from little to much. Yan. Hindi po from little to much ha. So yung little minsan kasi parang tingin natin sobrang laki na eh. Diba? So from little to much. Ang gusto ng Panginoon, yung konti na meron ka ay gusto niya paramihin. Sinong gusto ng ganon? Sinong gusto ng ganon? At tinuruan tayo ng Panginoon the first Sunday na kailangang we need to learn how to pray. Sino po sa inyo dito ang natutunan na ang manalangin? Natutunan na po ba nating manalangin? Tapos po ang sunod natin po pinag-usapan is we need to intentionally seek the favor of God. Amen? Sino po sa inyo dito ang talagang sinisik na niya ang favor ni Lord? Sinisik po ba natin ang favor ni Lord? At yung last Sunday po, sino po nakakaalala? Ano po yung ating pinag-aralan nung last Sunday? For us to experience from little to much, we need to live in purity and integrity. Okay. So ngayon pong umagang ito, ihanda po natin ang ating mga sarili dahil sa huling linggo ng buwan na ito, gustong ituro sa atin ng Panginoon kung papaano pa natin matatanggap yung from little to much. Sinong gusto makaranas ng little to much? Yung meron ka ngayon, isipin mo yan na kokonti pa yan. Okay? Bakit? Bakit kokonti pa yan? Kasi gusto pa ng Diyos na paramihin yan. So tanong, yung bagay ba or blessing na meron ka ngayon, satisfy ka na ba sa meron ka ngayon? Or are you expecting something great from God? Sino po sa inyo dito nag-expect pa ng something great from God? Amen? Kaya ngayong oras na ito, kung sa tingin mo, blessed ka na, at we believe that we are super blessed and no one can ever change it. Ngayon, tingnan muna natin kung ano yung meron tayo as a little. Maliit muna. Bakit? Kasi gusto pa niyang Diyos na paramihin yan. Gusto pa ng Diyos na pasaganain ka pa. Hindi pa yan yung limit na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabihin mo kasi yung katabi, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa yung katabi, masigit ka pang pagpapalain ng Diyos. At sino pong gusto ng bagay na yon? Natutunan po natin kung paano manalangin. Natutunan po natin na isik natin yung favor ni Lord through our good relationship to our Lord Jesus Christ. Through intimacy.
At natutunan din po nating mamuhay ng may kabanalan at ng may integridad. Ngayon naman po, very basic na reminder sa atin ng Panginoon for us to experience yung little to much. Ito po yung i-remind sa atin muli ng Panginoon. Sometimes, marami sa mga Kristiyano alam na ito. Pero kahit alam na alam mo na ito, aminin mo man sa hindi, hirap na hirap kang gawin ito. Para may idea na kayo, no? Kasi kapag narinig kasi natin yung from little to much, merong agad natatanim sa ating isipan na ito yung paraan. Pero sometimes, natetes yung ating tunay na pananampalataya sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng bagay na ito. Ngayon, may 30 bagay akong i-share sa inyo how to experience yung from little to much. Are you ready? Parang may katabi mo, ready ka na ba? Okay. Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Give. Pastor, ang aga naman ng tithes and offering, mamaya pa yung tithes and offering, bakit yan agad ang ating topic? Wala po tayong magagawa. Kasi ito po talaga ang sinasabi ng Biblia para ma-experience natin yung tinatawag na much. Amen po ba? Luke chapter 6 verse 38, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ang sabi ng Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. Bible po ang nagsabi nito. Ito po ang isa sa paraan para ma-experience natin yung little na meron ka ngayon, ay ma-experience mo yung much is to give. Is to give. So, when we give, ano ba yung standard ni Lord pagdating sa giving? Number 1 is we need to give God cheerfully. Sabi natin lahat, cheerfully. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 state, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Basahin po natin yung last part. 1, 2, 3, go. For God loves a cheerful giver. Hindi usapin dito kung malaki ang ibinigay mo. First of all, ang standard ng Panginoon ay hindi sa laki. Ang standard ng Panginoon pagdating sa pagbibigay ay hindi yung laki ng ibibigay mo. Although nagmamatter yon, pero ang first muna, bago tayo dumako dun sa laki ng ating ibibigay, kailangan muna ang maging standard natin, ang standard ni Lord is you need to give God cheerfully. Bukal ba sa kalooban ng pagbibigay mo? Hindi ka ba napipilitan? Bakit? Because God loves a cheerful giver. Naunawaan po ba natin? Isa sa malinaw na sinabi ng Biblia kung sino yung mga taong mahal niya ay yung mga taong masayang nagbibigay. For God so loved the world. Very general. Tama? Kung babasahin natin ang Bible, God demonstrated His own love for us while we are still sinners, Christ died for us. Pero ito very specific. At pwede mo itong kunin kung ikaw ito. Ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Napapansin niyo ba yon? Nagkaroon ng specific na mentioning sa Bible kung sino yung isa sa mga minamahal ng Diyos. At sino ito? Yung mga taong masayang magbigay. Amen? Amen po ba? Cheerful giver do not count the cost of what they give. Kung totoong masaya kang nagbibigay, hindi issue dito kung magkano or ilan ang ibinigay mo. Basta, ang mahalaga,
Palaki man yung binigay ko, maliit man ang binigay ko, masaya ako nagbigay. Amen? Amen po ba? Eh may pangako naman si Lord eh. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Little, much. Gustong takal, give. Gustong takal, much. Diglig, siksik, diglig, at umapaw. Hindi po si Pastor Arwin na may sabi niyan. Hindi po yung mga pastor na nagsasabi niyan. Ito po ay biblical. Luke chapter 6 verse 38. At sometimes, sabi ko nga po sa inyo, kahit alam na natin to, aminin man natin sa hindi, nahihirapan pa rin tayong gawin ito. Most of the time, kaya nating gumastos ng malaki para sa ating sarili. Pero itong tanong, kaya mo bang maglabas ng pera para sa Lord, para sa gawain ng Panginoon? Nang maluwag sa iyong kalooban? Nang masaya sa iyong kalooban? Gets po ba natin? Naunawa po ba natin? Ang issue dito, hindi yung kung magkano. Ang issue dito, first of all, yung puso. Naunawaan po ba natin? Ito po yung tinatawag nating offering. Sabi natin lahat, offering. When we give our offering to God, it is our expression how much we love God. Ang pagbibigay ng yung offering ay pagpapakita ito kung gaano mo kamahal ang Diyos. Kasi dun sa 90% na natira sa iyo, when we give your tithes, dito ka ngayon magdidesisyon ayon sa sarili mong pasya. Magkano, ilan ang ibibigay ko para sa Diyos? Para sa gawain ng Diyos? Para sa simbahan ng Diyos? And dito madidetermina, pagdating sa pagbibigay, kung gaano mo kamahal si Lord. Alam niyo po ba sa Bible, meron pong dalawa na sinabi sa Bible na kinompare si God. Na hindi natin pwedeng paglingkuran si God at ang pera. Diba? Wala naman pong pipili kay Satan over God. Tama po ba? Sino po sa inyo itong kayang piliin si Satan over God? Pero maraming tao kayang piliin ng pera over sa Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Ngayon, kaya mo sabihin, hindi, si Lord ang pinipili ko. Sigurado ka? Sigurado ka? Ako po, marami na po akong mga nakausap na tao. Sobrang dami na. Kung bibilangin ko po sa aking 10 daliri kasamang daliri ko sa paa, kulang pa po yung mga daliri ko sa paa. Pag samasamahin po natin ang ating mga daliri dito, kulang pa rin. Marami na ako na-experience at nakausap na tao na lagi silang nangangako, pagpalain lang ako ni Lord, makapunta lang ako ng ibang bansa, pagkatrabaho lang ako, maglilingkod ako kay Lord, magbibigay ako sa Lord. Suporta ako sa gawain, pero nakakalungkot isipin, nung nakaranas na ng ginhawa, nakalimutan na si Lord. May gets po ba natin? Ang tunay na success ay hindi yung magkaroon ka ng much blessing ng ikaw lang. Ang tunay na success, yung magkaroon ka ng much blessing na alam mo, confident ka, na kasama mo si Lord. Naalala niyo po yung kwento ni Moses at sinabi ni God kay Moses, dahil nainis na ang Diyos sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sabi ni Lord kay Moses, pumunta na kayo doon. Yung promised land, okay na yon. Nagpadala na ako ng mga anghel doon. Pero hindi na ako sasama sa inyo. Ano sabi ni Moses? Kung hindi nyo lamang din po kami sasamahan, hindi na po kami pupunta doon. Kaya ba natin gawin yon? Kaya ba natin piliin ang Diyos over sa pagpapala? Ay promised land yon. Wala na silang hirap nun. Sinabi ng Diyos, pumunta kayo, naka-ready na yung promised land. Pero ang sabi ni Moses, kung hindi po namin kayo makakasama, hindi na lang din po kami pupunta. Bakit? Malinaw kay Moses na ang pagpapala ay hindi yung talagang pagpapala. Ang tunay na blessing ay yung makasama mo ang Diyos. Amen? Bonus na lamang yung much blessing. Ang mahalaga kasama mo si Lord. Amen? Number 2, generously. God standard, pagdating sa pagbibigay, we need to give God
cheerfully, masaya, at syempre, generously. Hindi naman pwedeng sinasabi mong mahal mo si Lord. Ito tanong ko sa inyo, sino po sa inyo ditong may mga asawa? Taas nga po kamay ng mga may asawa dito, be proud naman sa inyong mga asawa po. Ikaw lalaki, kapag nag-anniversary kayo, papayag ka ba na ang ireregalo mo ay bulaklak na santan na 1 piraso? Mahal na mahal kita. Kinuha ko pa to sa halaman ng kapitbahay. Walang ka-effort. Hindi, may effort yon. Kasi maraming aso doon. Hinabol ako, pero nakakuha ko ng isa lang. Ikaw babae, maniniwala ka ba na mahal ka ng iyong asawa kapag ganun lang yung binigay sa iyo? Knowing na, alam mo na may kakayahan pa siya na bigyan ka or i-surprise ka or anything na pwede niyang ibigay sa iyo. Aminin niyo man sa hindi, mga asawang babae, hindi kayo magiging masaya. Hindi, pastor, magiging masaya kami. Sige ha, mga lalaki, bigyan nyo ng santan yan sa anniversary ninyo. Walang anumang activities, walang kung ano-ano. Ewan ko lang kung maging masaya yan. Baka that is the last, last na araw na ninyo. Ano ibig ko sabihin? Ito ha, makinig kayo mabuti. Dahil ko ito sinasabi. We can't give without loving, but we can't love without giving. Tagalogin ko. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. At most of the time, hindi lang ito usaping pera, ang pagmamahal ay nasusukat kung ano ang kaya mong ibigay. Ito man ay time, ito man ay effort, ito man ay pera. Tama po ba? Hindi pwedeng sinasabi mo lang sa iyong karelasyon or asawa na mahal mo siya. You need to prove it. Amen? Ganon din sa ating Panginoon. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, prove it on how we give. Sa paanong paraan? Give generously. Amen? Give generously. Lagi ko ito pong binabanggit every time na may usapang pagbibigay. Hindi ka paghahanapan ng Diyos ng bagay na wala ka. Naunawaan po ba natin? Ang hahanapin lang sa iyo ng Diyos, yung meron ka. Alam nga namang hingan ka ng Panginoon ng 1,000,000 and 100,000, wala ka nga. Nagigets po ba natin? Hihingan ka lang ng Panginoon at mag-expect lamang ang Diyos sa iyo base sa pagpapalang ibinigay niya sa iyo. Naunawaan po ba natin? God's standard in giving is we need to give God cheerfully. Nagmamatter ang puso, pero hindi rin sapat na puso lamang. Kailangan din, we need to give God generously. So may halaga din yung halaga. Ulitin ko ha, may halaga din yung halaga ng ibinibigay mo. Kasi yung halaga ng ibinibigay mo ay pagpapakita kung gaano kahalaga yung binibigyan mo. Mahalaga po ba si Lord sa iyo? Mahalaga po ba sa iyo ang gawain ng Diyos? Mahalaga po ba sa iyo na maipalaganap ang salita ng Diyos? So ulitin ko, ang halaga ng ibibigay mo ay pagpapakita ng halaga ng pagbibigyan mo. Kaya nagmamatter din pagdating sa pagbibigay, hindi lang yung pagbibigay mo ng maluwag sa loob, ng masaya. Kundi nagmamatter din sa Panginoon yung halaga ng ibinibigay mo base sa kakayahan mo. Are you getting the point? Proverbs chapter 11, verse 25. A generous person will prosper. Isang sigurado, ang generous na tao, sinisigurado ng Biblia, isa sa hindi pala isa, siya ang natala na pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. Sino yun? Si Solomon. Ang nagsabi na ang generous person will prosper. Generosity is giving more than you can. And pride is taking less than you need. Alam niyo po, ang nagiging hindrance kung bakit hindi ka maging generous pagdating sa pagbibigay ay pride. Sayang.
Huwag mo na ibigay. Pambili pa yun ng Starbucks. Pambili pa yun ng McDo. Pang SM mo pa yan. Pang Shopee mo pa yan. Pwede na yung orange. O kaya yung red. Para kay Lord lang naman. Wait lang. Para kay Lord lang naman. Para sa church lang naman. Church lang naman. Do you understand kung sino ang source ng blessing na meron ka? Si Lord. If you truly love God, and if you want to experience yung prosperity that comes from the Lord, the blessings of the Lord brings wealth, and He adds no sorrow with it. So kapag yung blessing may sorrow, hindi galing kay Lord. Okay? Nagigets po ba natin? Alam niyo po, generosity starts when ego ends. Magsisimula ang generosity sa buhay mo kapag naging selfless ka. Na hindi mo na masyadong inaalala kung ano yung gusto mo. Ang mahalaga, yung gusto ni Lord. Ang mahalaga, yung makatulong ka para sa gawain ng Diyos. Alam niyo, ito po ang isang sikreto. The more generous you are, the more joyous we become. Ulitin ko po ha. The more generous you are, the more joyous we become. Pansinin mo, iba ang saya kapag ikaw ay nagiging generous. Ala, grabe, nakapagbigay ako ng ganon. Grabe, nakapagpakain ako ng ganon. The happiest people are not those getting more, but those giving more. Those who are people who can give more. That is the happiest person. Naunawa po ba natin? Hindi po ang masayang tao ay yung tao na tanggap lang ng tanggap. Ang tunay na mas masayang tao ay ang mga tao na laging nagbibigay. Amen? Amen po ba? If we want to experience yung little to much, God is teaching each and every one of us, we need to give. Give cheerfully and give generously. Pagbibigay ka na nga lang din, tayahan mo na. Kapag tayo po yung magbibigay ng ating tithes and offering, kapag kayo maglalagay sa sa ating box, wag yung tapos pagka talikod mo, para ka namang nalumo. Sayang. Every time na tayo po yung maghuhulog dyan, mapapansin niyo po, iba po sa ating church. Sa iba po, kapag po may tithes and offering, may usher po na lalapit na mangungulekta. Kolekta. Hulog nyo. Di ba? Sa atin po dito, wala pong usher na lumalapit sa iyo para mangolekta. Bakit? Ang gusto po kasi ng Panginoon yung kusang loob. Amen naman sa hindi. Kapag may nangolekta sa inyo diyan, tapos nakita mong nagbigay ng malaki yung iyong katabi, nagbigay ito ng malaki lakihan ko nga rin. Kaya kapag wala kang pera, kaya naman, hindi na nga ako aatin. Kaya mapapansin niyo po, ang ating pong box na dyan po sa unahan. Bakit? Hindi po sapilitan ng pagbibigay dito. Ang pagbibigay po dito ay base sa pagkakaunawa at pagmamahal ninyo sa Panginoon. Kaya every time na tayo lalapit po dyan sa box at pagbibigay tayo para sa Panginoon, kailangan masaya. Talagang, Lord, ito po yung pinag-ipunan ko. Talagang kahit gutom na gutom na ako ngayong Sabado, talagang hindi ko po ito ginalaw, Lord. Bibigay ko po sa iyo. Ito po yung makakatulong para sa expansion ng ating church, para po sa mga pangailangan ng ating simbahan. Bibigay ko po ito sa iyo. Masayang-masaya ka. Ang pinakamaganda is, alam mo sa sarili mo na ibigay mo yung pinaka-generous na kaya mong ibigay para. Amen? Wag naman po nating pagdamutan si Lord. Kasi everything we have, ito po galing kay Lord. Kaya wag mong pagdadamutan si Lord. Amen? We need to give God cheerfully and generously. Number 2, ano pong kailangan natin para ma-experience yung from little to much? 1, 2, 3, go. Pakibasa. Sabi mo sa inyo tabi, be humble.
Taas nga po ang kamay dito ng mga humble. Praise God. Lahat tayo ay humble. Kasi kapag tumaas ka na ng kamay, hindi ka na humble. Okay? Proverbs chapter 22 verse 4. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Sino po sa inyo itong gusto makaranas ng masaganang pagpapala mula sa ating Panginoon? Kailangang maging humble ka. Guys, tingin kayo sa akin lahat. Ako naniniwala ako, one of this day, marami sa atin dito, pasasaganain ng Diyos ang buhay. Yung buhay na hindi nyo ine-expect na mararanasan ninyo sa inyong buhay. Yung para bang buhay na napaka-imposibleng maranasan ninyo. Sinong naniniwala doon? Sabi mo, akin yon. Gusto nyo ba yon? Yung darating ka sa punto ng iyong buhay na pag-upo mo sa iyong sopang napakalaki, talaga bang nararanasan ko na to? Paghiga mo sa iyong master's bedroom na napakalaki, talaga ba? Nakakamakinig. I believe mararanasan natin yung masaganang buhay kasi yun ang ipinangako ng Diyos. Pero may paalala si Lord. Kung sakaling dumating yung time na maranasan mo yung kasaganaan, maranasan mo yung katagumpayan, sana manatili kang mapagpakumbaba. Hindi yung mapagpakumbaba ka lang kasi nag-iintay ka ng kapalit. Kasi true humility leads riches. Nung masagana ka na, biglang nagbago ka na. Alam mo, merong pangako si Lord at merong sinasabi si Lord. James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Gusto mong itaas ka ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Iwasan mo ang maging mayabang. Wag mong ipagmamalaki na anuman ang bagay na narating mo ay dahil sa'yo. Ang katotohanan, lahat ng bagay na meron ka, narating mo, na-achieve mo, ay biyaya ng Diyos. Sabihin natin lahat, biyaya ng Diyos. Amen? Wag pong papasok sa isipan natin na ang galing-galing ko, ang tali-talino ko, ang pogi-pogi ko, ang ganda-ganda ko. Ay mga katabi mo kung maganda at pogi. Diba? Guys, makinig kayo mabuti dito. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Inulit-ulit yan sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourself therefore under God's mighty hand that He may exalt you in due time. Hindi mo na kailangang iangat ang sarili mo. Kasi ang Diyos na mismo ang mag-aangat sa iyo, magpakumbaba ka lang. Naalala niyo po ang ating mahal na Bishop Art. Sino po nakakilala kay ating Bishop Apostle Art? Alam niyo po ang ating Apostle Bishop Art. Napakapayak lang ng pamumuhay niya simula noon. Maraming mga tao, maraming mga pastor nagper-persecute sa kanya. Sinasabihan tayo dati, ang JA1 ng samahan ng mga mahihirap. Bakit? Yung ating simbahan dati doon sa Batangas ay parang kulungan ng baboy at manok. Nagsimula po ang ating church, if I'm not mistaken, is sa silong ng mangga o sampalok. Pero niyo yun, sa silong ng mangga at sampalok, doon nagsimula ang ating Bishop Art. At marami nagpe-persecute. Pero anong ginawa ni Bishop, ng ating Apostle Bishop? Hindi niya pinatulan yon. Pagkos siya'y nagpakumbaba. Habang umaangat ang ministry ng ating Apostle Bishop, ano nangyari? Naging mayabang ba siya? Naging mapagmataas ba siya? Hindi. Sa halip, tinutulungan pa niya yung mga maliliit na simbahan. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, alam niyo, kapag ikaw ay nagpapakumbaba, hindi mo na kailangang iangat ang sarili mo kasi mismong ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. At for the glory of God, ang ating Apostle Bishop ay biniyayaan ng Panginoon ng magandang buhay, successful sa ministry, at talagang pagpapala sa maraming tao. Tulad ng nabanggit ko, lagi kapag kinekwento ko ang ating church,
ang JA1 Main Batangas ang pinakamalaking simbahan sa Batangas. Isipin niyo yun, yung dating minamaliit, dahil nagpakumbaba, itinas ng Panginoon. And praise be to God, at ang ating Apostle Bishop Art, ang ating simbahan, ay ginagamit din ng Panginoon sa body of Christ para maipromote yung signs, wonders, and miracle sa pamagitan ng inner healing and deliverance. At maraming mga taga-ibang mga churches ang nable-bless because of that. Naging blessing. Bakit? Ang ating Apostle Bishop Art na natiling mapagpakumbaba hanggang ngayon. Alam yung ating bishop, hindi natin makikitaan niya ng kahit konting kayabangan. Nagigets po ba natin? Marami pa po tayong mga pastor na talagang pinaangat ng Diyos ang kanilang buhay na hindi sila nag-effort. Basta ang ginawa lang nila, nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Gusto mong ingat ka ng Panginoon? Magpakumbaba ka. Hindi mo kailangang iangat ang sarili mo. Because in due time, sabi ng Biblia, humble yourself therefore under God's mighty hand that He may exalt you in due time. May tamang panahon na inihanda si Lord para mismong siya ang magtataas sa iyo. Huwag ka nang magpakahirap ang itaas ang sarili mo kasi hindi mo kayang itaas yan ng mag-isa lang. Si Lord ang magtataas sa iyo. Amen? Bakit daw? Matthew chapter 23 verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ewan ko kung naalala niyo pa itong katagang sinabi ko sa inyo nung nasa Sevilla pa tayo. Kung ikaw ang nagtaas sa sarili mo, kahit sino pwede kang pabagsakin. Pero kung ang Diyos ang nagtaas sa iyo, walang sino man ang pwedeng makapagpabagsak sa iyo. Uulitin ko, kung ikaw ang magtataas ng sarili mo, kahit sino, kaya kang pabagsakin. Pero kung mismong ang Diyos na ang nagtaas sa iyo, walang sino man ang pwedeng makapagpabagsak sa iyo. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagtaas sa iyo. Amen po ba? Kailangan natin gawin for us to experience yung little to much. We need to be humble. Amen? Even in the simplest way ng pagiging humble, maging humble ka. May na-achieve kang maliit na bagay, be humble. Glory to God. Wag ang credit sa'yo. Ang credit lagi kay Lord. Sa biyaya ni Lord lahat. Pwede kang thank you, pero biyaya ni Lord. Kapag po kayo sinasabihan na, uy, ang galing-galing mo naman. Uy, ang ano mo naman, talino mo naman. Uy, ang ganda mo naman. Pwede naman kayo thank you po, pero biyaya po ni Lord lahat yan. Di ba? Ang sarap nung ganon, na wala kang inaangkin na glory. Kaya nga pag tayo nagpre-pray, hindi na po tayo nagpre-pray na I give it back or I pinabalik ko po sa iyo ang papuri. Bakit? Kasi wala naman tayong dapat ibalik kung wala kang kinuha. Kaya ka may ibinalik kasi may kinuha ka. Most of the time, ang prayer na po natin ngayon, hindi na binabalik ang papuri. Hindi I give it back to you the glory. Hindi na. Ginagawa po natin ngayon, ibinibigay po namin sa iyo ang papuri. Gets po ba natin ang pagsamba, ang pagluwa lahat? Kasi wala tayong dapat ibalik dahil wala dapat tayong kunin. Kapag ka ikaw ay sinabihan ng magaganda, mag-thank you ka. Pero ang credit, diretso agad kay God. Huwag mong namnamin. Kasi once na ninanamnam mo yung salita ng tao, aminin nyo man sa hindi, kapag nanamnam mo yung salita ng tao, nagkakaroon ka ng pride. Uy, grabe naman. Ang ganda-ganda naman ng mukha mo. Ang kinis-kinis mo naman. Kasi nag-i-skincare ako eh. Glory to skincare. Ano ba yan? Grabe! Ang ganda-ganda ng katawan mo! Eh, kasi nag-gym ako. Glory to the gym. Yan ba yan? Yan? Kapag ka ikaw ay pinupuri sa mga nakikita sa iyo, pwedeng mag-thank you. Thank you. Pero biyaya lahat ni Lord. Dahil sa Panginoon. Pero wag naman yung gato, uy, ang sarap naman ng niluto mo, luto ni Lord. Wag naman ganun. Biyaya ni Lord, binigyan ka ng talento na makapagluto ng masarap. Diba? May mga dati, mga sinaunang being extreme eh.
Di ba? Nagluto. Uy, ang sarap naman ng luto mo. Ay, luto ni Lord yan. Oh, galing pala magluto ni Lord. Ang galing mo naman maglinis ng ng bahay. Hindi, si Lord ang naglinis niyan. Diba? Ibigay mo na lang kay Lord yung papuri. You need to be humble. Amen? If you want to experience yung little too much, be humble. Sabi mo sa inyo katabi, be humble. And last, number 3. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Be faithful. Our God is faithful. But God is also requiring us to be faithful. Luke chapter 16, verse 10 up to 12. Sabi po dito, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? At pinupunto dito, bakit deserve mo pumunta ng heaven kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ni Lord? And if you are not faithful with other people's thing, why should you be trusted with things of your own? Sometimes, bakit tayo hindi mabigyan-bigyan ng blessing na para sa atin? Kasi, yung mga bagay na meron tayo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi naman tayo nagiging faithful. Sino po sa inyo itong gustong yumaman? Sige na, maging totoo naman na kasi kayo. Sino sa inyo itong gustong yumaman? Lahat naman tayo naghahangad na yumaman. Sumagana ang buhay. Sa madalit salita, dumami ang pera. Sabi natin lahat, dumami ang pera. Sino sa inyo itong gusto ng pera? Kung ang katabi mo hindi nagsalita, hingin mo yung kanyang pera. Ayaw yata niya ng pera. O, baka ayaw mo ng pera. O, ano lang. Sino po sa inyo itong gustong dumami ang kanyang blessing? You need to be faithful. You need to be faithful in what we have. Kung ano yung meron ka, kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, maging katiwa-tiwala ka. Amen? We need to be faithful in what we have. Hindi ka kasi pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay, kung sa maliit na bagay na meron ka ngayon, ay hindi ka mapagkatiwalaan. Amen po ba? Lord, gusto ko pong magkaroon ng malaking bahay, yung 3 yung floor. Ayan na ang iyong bahay. Iisa lamang ang iisa lang din ang kwarto. Hindi mo pa malinis-linis. Paano ka bibigyan ni Lord ng 3 floor na bahay? Pastor, hindi ko kailangan maglinis. Mayroon akong katulong. Hindi ka muna aabot doon. Kailangan mo munang maging faithful sa maliit na meron ka. Amen po ba? Amen po ba? Abaan pa natin. Amen po ba? Amen? Guys, wag muna tayong mag-expect ng much kung dun sa little, hindi ka pa faithful. Gusto mo ng malaking sahod? Maging faithful ka muna sa sahod na meron ka ngayon. Gusto lagi ng malaki kita, ayaw naman laki bigay. Gusto mo laki kita, laki bigay. Kaya mo mga Chinese, laki kita, laki bigay ang mga yan. Kaya mas lalong yumayaman ng mga Chinese. Bakit? Giver po yan. Giver yan. Bakit yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman? Giver yan. Kasi po ang ating mundo ay umiikot sa principle of sowing and reaping. Hindi na dito mahalaga kung masama o mabuting tao ka. Kaya huwag kayong magtataka bakit may masamang tao yumayaman pa rin. Kasi ang ating mundo umiikot sa principle of sowing and reaping. Kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay bibigyan. Pero anong problema lang ng mga masamang tao na yumayaman? They also suffer the consequences ng kanilang mga kasalanan, pero mayaman pa rin sila. Gets po ba natin? Pero tayo, ayaw naman natin ng gano'n na may consequences ang ating pagyaman. So ano kailangan natin gawin? We need to be faithful sa kung ano meron tayo. Amen?
Baka kaya hindi mo ma-receive yung mga blessing na gusto mong pinapanalangin mo kasi hindi ka pa faithful sa kung ano meron ka. Maging faithful ka. Pagkakalob sa'yo ng Panginoon yan. Amen? Saan pa tayo dapat maging faithful? Dito ako magtatapos. Ay basa, 1, 2, 3, go. Marami pong mga nagsasabi na, wala ng tithes, huwag ka nang magbigay ng tithes. Kusang loob na lang. Kasi yun ang nasa New Testament. Alam niyo po ba, kung ang usapin dito is New Testament, basahin niyo po yung isang talata na sinulat ni Apostle Paul, na ang ginawa po ng mga tao doon ay ipinagbili nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at kanilang nilikom at ibinigay sa paanan ng mga apostol. New Testament po yun. Kaya niyo bang gawin yun? Mas mahirap yun. Okay. Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord. Lagi itong nababanggit. Ito lamang ang bukod tangi na ang Diyos ay pumayag na subukin mo siya. Kasi sabi sa Biblia, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pero sa verse na ito, pumayag ang Diyos na subukin mo siya. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates. Alam niyo po ba yung floodgates? Pag sinabi po kasing floodgates, ito po yung ginagamit sa tinatawag na mga, saan? Ang tawag doon, dam. At alam niyo po ba yung floodgates? Yung konting pagbukas pa lamang po ng floodgates sa mga dam, ang laki ng ano yun, ang laki ng tubig nun. Ang daming tubig na nun. Pero sabi ng Biblia, if you will be faithful to your tithes, God will throw open the floodgates of heaven and pour out so much from little, so much. Uulitin ko, from little, so much, to so much. Ito yung pangako ng Panginoon. If you will give your 10. Ibigay mo 10, pero ang bibigay ng Diyos so much. So much blessing that there will not be room enough to store it. Isipin niyo po yun. Tithing proves that God is your source. Kaya po pag tayo nagtitithes, lahat ng income natin, lahat ng blessing na darating sa atin, tinatithesan po natin. Because ina-acknowledge mo na ang source mo ng blessing ay si Lord. May nagtanong po sa akin, Pastor, paano po yun? May trabaho po ko. Naibigay ko na po yung tithes ko. Tapos may nag-bless po sa akin. Tatithesan ko po yun. Ang sabi ko sa kanya, sino ba source mo? Kanino ba galing yun? Yan po sa kaibigan ko. Hindi. Kanino ba galing talaga yun? Kay Lord po. Kung ina-acknowledge mo na yung blessing na meron kay galing kay Lord, bigay mo yung tithe. Pero kung para sa'yo, hindi galing kay Lord yun, di wag mo ibigay. Giving your tithes is acknowledging and proves that God is your source. Tithing is not about God's budget, it's about our task. Hindi naman kailangan talaga ng pera ng Diyos, pero kailangan ito ng gawain ng Diyos. Amen? Sometimes, bakit sobrang lalaki, may makikita tayong mga sobrang lalaking simbahan? Kasi napakagaling nila pagdating sa pagbibigay. Very faithful sila pagdating sa pag-tithes. Faithful giving strengthen your relationship with God and reflect your trust in His faithfulness. Let us be faithful in our tithes. Amen? Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking amount, hayaan mong mapagkatiwalaan ka ng Diyos sa iyong tithes. Ayan sabi sa Bible, hindi po dito sinabi na give your whole tithes. Meron pong makikita tayong pagkakaiba dito. Ano po nakasulat dyan? Pakilagay nga. Nakalagay po ba give your whole tithes? Ano po nakasulat?
Ano po nakasulat? Bring. So, ibig sabihin, yung 10% na meron ka, hindi yan sa'yo. Kay Lord yun. At ito naman, na may misinterpret ito ng marami. Pastor, nakapagbigay naman ako ng tithes, ba't pa ako magbibigay ng offering? Wait lang. Hindi ka nagbigay ng tithes, dinala mo lang yung tithes mo kasi yung tithes mo kay Lord talaga yon. Wala ka pang, ito ha, when you give your tithes, wala ka pang naibibigay para kay Lord kasi yung 10% kay Lord talaga yon. Doon ka pa lamang kukuha sa 90% na natira, doon ka pa lang kukuha ng ibibigay mo kay Lord. Are you getting the point? We need to be faithful in our tithes. Ako marami akong kilalang mga taong hindi faithful sa tithes. Mahirap ang buhay. Siguro yung iba sa inyo na-experience yun, hindi ka naging faithful sa tithes. Sa halip na nakaipon ka, mas lalo kang napagastos. Marami akong testimony naririnig na ganyan. Oh, nagtatides ka ba? Hindi po. Kaya. Hindi na masyadong kailangang pag-usapan. Kaya. Ba't po may mga unbeliever, di naman sila nagtatides? Di naman sila, hindi mo kasi alam. Alam niyo, ang consequences ng ating mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, hindi naman agad-agad yan mararanasan. Hindi dahil wala ka pang nararanasan, ay hindi ka na maaalarma. Tinuturuan na nga tayo ng Panginoon eh. When you give your tithes to God, secure ka. Wala po yung mga unexpected expenses. When you give your tithes, wala po yung talagang, yung mamomblema ka pagdating sa pera. Tanungin mo yung mga taong Kristiyano na hindi na problema sa pera. Kristiyano ha, yung mga hindi na problema sa pera, ang tanong mo sa kanya, anong sikreto mo bakit di ka na problema sa pera? Ang sasabihin niya, giver yan at nagbibigay ng tithes. Pero tanungin mo yung Kristiyano na problemado lagi sa pera, maraming mga utang, ay nako, isa lamang ang kadahilan yan, hindi nagtatithe. O hindi yan faithful sa tithe. Ilang yun. Masakit man tanggapin, pero yun ang katotohanan. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. Very basic, especially sa ating mga matagal ng Kristiyano. Let us bring our tithes to God because yun ay sa Panginoon. Ninanakawan niyo ba ako, sabi ng Panginoon, sa panong paraan? Sa pamagitan ng mga ikapo at handog. Take note, hindi lang ikapo at handog. Ibig sabihin, tithes and offering, mag-asawa yan. Hindi pa pwedeng paghiwalayin. Hindi pa pwedeng may tithes ka, wala kang offering. Hindi pa pwedeng may offering ka, wala kang tithes. Mag-asawa yan, si tithes at offering. Sino kaya yung babae? Si tithes o si offering? Si offering. Kasi 90% kanya eh. 10% lang yung sa Hindi, joke lang. Mag-asawa yun, si tithes and offering. Hindi pa pwedeng paghiwalayin. Pinag-isa yun ni Lord eh. Okay? Kaya sabi dun sa Biblia, ninanakawan niyo ba ako? Marapat bang nakawan natin ng Diyos? Hindi. Sa panong paraan nyo ninanakawan Diyos? Sa pamagitan ng ikapo at mga handog. Okay? Kaya, guys, let us be faithful in our giving our tithes and offering. Okay? After po nito, magkakaroon na diretsong tithes and offering na po tayo. Kasi hindi na kailangan i-exhort pa to kasi in-exhort na. Last, pakibasa nung last na ko. 1, 2, 3, go. Last slide. 1, 2, 3, go. Hindi yan. Yung last na slide ko. Wala. No one has ever become poor by giving. Okay? No one has ever become poor by giving. Wala talaga? Pinailagay? Okay. No one has become poor by giving. Walang naging mahirap pagdating sa pagbibigay. Amen? Amen po ba? Kaya gusto mong sumagana ang buhay mo? Gusto mong ma-experience yung little too much? You need to give. You need to be humble and you need to be faithful. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan nga po natin si Lord. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Yung mga